Mas mabilis na ang isinasagawa ang pagtatambak ng lupa sa bahagi ng nasusunog pa ring Navotas Sanitary Landfill. Binuksan na kasi ang access road para mas maraming heavy equipment ang makapasok sa nasabing landfill. Tinutukan niya ni Patrick Gupo. Mistulang disyerto, mausok, mabaho at nababalot ng abo. Ganito ang kalagayan ngayon ng 44-hectare Navotas Sanitary Landfill matapos masunog ang halos 90% na kabuoang lawak nito. Dahil dito, walang tigil ang operasyon ng mga heavy equipment ng DPWH habang sabay-sabay na tinatabunan ng lupa ang mga bahagi ng landfill na may natitira pa ring apoy at usok. Layunin ng soil spreading at covering operations na pigilan ang mga hotspots sa ilalim ng tambak na basura at maiwasan ang muling pagliyab ng apoy. Mas bumilis rin ang operasyon matapos buksan ang access road noong April 18, dahilan para mas maraming heavy equipment ang makapasok sa mas malalim na bahagi ng landfill. Katuwang sa operasyon ng Japan International Cooperation Agency at ang Japan Disaster Response Team na nagbibigay ng technical assistance sa paggamit ng heavy equipment at sa mas efficient na paraan ng soil spreading at covering. Ngayong araw, personal nagsagawa ng inspeksyon ng DPWH, DNR at Navotas LGU para tingnan ang progreso ng operasyon at alamin ang mga karagdagang kailangang suporta sa lugar. Nung nagsimula pa lang itong disaster na to, inutusan kami ni SecMitch ni Pangulong BBM na talagang i-monitor to ng mabuti. Kasi talagang hindi biro itong nangyari dito. At napakalawak, napakalaki. 30 hectares, napakalaking lugar. 44 hectares yung landfill. Ang nasusunog siguro halos 90% nung simula. Pero ngayon, according to the estimates, halos mangangalahati na tayo dun sa napapatay nating area. So, napakalaking progress niyan. Gayunman, aminado ang mga otoridad na mabagal at delikado ang operasyon dahil hindi basta-basta pwedeng paakyatin ang mga kagamitan sa landfill, bunsod ng panganib ng paglubog ng lupa at makapal na usok. Hindi pa kami makakapagbigay ulit ng timeline, pati yung mga Japanese partners natin ayaw magbigay ng timeline kasi talagang slow process ito. Pero slowly but surely naman napapatay na natin yung sunog. Malaking bahagi rin ng operasyon ang tuloy-tuloy na pagsusuri sa air quality dahil patuloy na naapektuhan ng usok ang kalapit na mga lungsod. Ayon sa DNR, bagamat bumaba na ang level ng polusyon sa hangin, nananatiling mataas pa rin ang fine particles o PM2.5 nito na delikado sa ilang lugar gaya ng Valenzuela. Kami naman po sa DNR, tuloy-tuloy po ang pag-monitor namin ng air quality. Ayon naman sa Navotas LGU, kritikal ang pagtutulungan ng mga ahensya at international experts sa kasalukuyang yugto ng operasyon, lalo na sa pinakamainit na bahagi ng landfill kung saan patuloy ang pag-usok. Malaking bagay po yung tulong po ng JICA, ng Japanese government at yung mga technical experts dahil ito pong lugar po na to, base doon sa heat map po natin, ito po yung pinakamainit. So dahil nasuppress na po natin to, kaya mababawasan po yung usok. Sa kabila nito, patuloy ding minomonitor ang kalidad ng hangin sa Metro Manila. Ayon sa DNR, nananatiling good to moderate ang air quality sa ngayon. Inirekomenda na rin ng Quezon City Health Department at DNR ang pagsusuot ng face mask bilang pag-iingat. Ayon sa QCHD, mahalagang magsagawa ng precautionary measures lalo na kung biglang sumama ang kalidad ng hangin. Nag-aabiso po tayo sa ating komunidad o sa publiko. We highly advise precautionary measures to be taken by the public. So, unang-una po dyan, kung pangit po ang air quality o hindi po ito maganda or unhealthy, inaabiso po namin ng mga tao na magstay po indoors. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, nananatiling nasa green o normal level ang air quality sa kanilang nasasakupan. Habang patuloy ang mahirap at delikadong operasyon sa landfill, nananatiling nakatutok ang pamahalaan at mga international partners para tuluyang maapula ang sunog. Patrick Gupo, IBC News.